Sa CCTV footage, tanging si Janet Napoles lang ang makikita habang naghihintay sa labas ng tanggapan ni nooy NBI Director Renatus Rojas. Pero may kasama pa raw na iba si Napoles noong hapong yun. Ayon kay dating NBI Deputy Director Attorney Reynaldo Esmeralda, naroon din daw ang isang Attorney Plaridel Jun Bohol. Sinabi ni Esmeralda, si Bohol daw ay dating asawa ni Justice Secretary Laila De Lima. Nakita raw si Bohol ng 3 NBI agents. Curious lang ako, magtatanong lang tayo. I think it's better na lang na tanungin natin yung mga ahente na andoon, na nakakita doon sa meeting na yan. Nagtataka si Esmeralda kung bakit may talon ang kuha ng CCTV. Habang nakupo kasi si Napoles sa sofa, biglang nawala ang CCTV video. Bumalik lang ang video pagkatapos ng 30 minuto, pero wala na si Napoles. As to whether money change hands in between, during or thereafter, ay wala tayong personal knowledge doon. May discrepancy rin umano maging sa date stamp ng CCTV video. September 10, 2013 ang date stamp sa video. Pero ayon kay Esmeralda, ang video ay kuha raw noong May 23, 2013. Si Esmeralda naalis sa pwesto sa utos ni De Lima. Sa hinalang, tinulungan nito noon si Napoles para makaiwas sa pagkakaresto. Hininga namin ng reaksyon si De Lima tungkol sa paggawit ni Esmeralda sa kanyang dating asawa kay Napoles. I don't want to comment on that muna because alam niyo naman merong ad hoc committee. Alam ko na yung istorya diyan, no? Because of course I became curious earlier, but I don't want to be saying things now that might preempt yung investigation ng ad hoc committee. Ang impormasyon tungkol sa CCTV ibinigay ni Esmeralda sa ad hoc committee na nag-iimbestiga sa kanyang isiniwalat na pakikipag-usap noon ni Napoles sa ilang taga-NBI. Sinabi ni Esmeralda na bukod daw kay Rojas, nakipagpulong din si Napoles kay NBI Deputy Director Rafael Ragos. Inamin daw ni Ragos sa kanila na 3 beses siya nakipag-meeting kay Napoles matapos itong sampahan ng reklamong illegal detention ni Ben Hurluy. Si Ragos din daw ang nagpayo kay Napoles na sulatan si Pangulong Noynoy Aquino, bagay na ginawa naman umano ni Napoles. Kung yung advice niya ay pinakinggan ni Napoles, then meron siyang moral ascendancy over Napoles. Dahil sunod niya yung advice niya, sumulat na si Napoles ay presidente. Itinanggi ni Ragos ang paratang, pero tumanggi siya magbigay ng panayam. Magsasalita raw muna siya sa ad hoc committee bilang paggalang sa investigasyon. Tiniyak naman ni NBI Director Virgilio Mendez na gagawin nila ang lahat para mailabas ang katotohanan. Of course. I'm always after the truth. Yeah. Sinisikap pa rin namin makapanayam sila Villamor, Bohol at Rojas. Kahapon, nag-text si Rojas sa GMA News at nilinaw niyang walang irregularidad sa kanyang pagkikipagpulong kay Napoles. Sinumpaang salaysay. Ako, si Wu Tuan Yuan, nakilala din sa pangalan na Peter Ko, 52 taong gulang, Chinese national, isang inmate ng New Bilibid Prison na may prison number N202B0812. Matapos makapanumpa ng naayon sa batas, ay malaya at kusang loob na nagsasaad ng mga sumusunod. Taong 2002, noong ako ay mahatulan ng Regional Trial Court ng Manila, Branch 41, na makulong ng habang buhay dahil sa paglabag sa Republic Act 6425. Mula sa Manila City Jail ay inilipat ako sa NBP. Noong 2003, ako ay inilipat sa Leyte at nagtagal ako doon hanggang 2007 bago muling ibinalik sa NBP Medium. Taong 2008 nang ako ay inilipat sa Maximum Security Compound ng NBP. Dito ko nakilala si JB Sebastian o JB, ang leader o posyo ng komando. Dahil sa malakas si JB sa admin, nagagawa niya ang mga gusto niya sa loob ng NBP. Dahil dito, ako ay nakikisama sa kanya at sa grupo niya kahit wala akong tatak. Hindi nagtagal ay kinausap ako ni JB at gusto niya ay sumosyo ako sa kanya sa pagbebenta ng droga. Hindi ako pumayag dahil ayokong magkaproblema at malagay sa delikado ang buhay ng mga taong konektado sa akin. Nagalit siya at sinabi na kaya niya akong ipatapon kung hindi ako susunod sa kanya. Ilang ulit pa rin akong kinausap ni JB,
ngunit hindi pa rin ako pumayag sa gusto niya. Nabigla na lang ako noong 2010 ay inilipat ako sa Palawan. Naniniwala ako na kagagawan ito ni JB dahil ito ang banta niya sa akin. Dahil sa gusto ko na mapalapit sa aking pamilya na nasa Manila, nakiusap ako at nagpatulong sa isang kaibigan ko na Chinese din na nakasama ko sa Manila City Jail at ngayon ay laya na natulungan ako na makiusap at muling maibalik sa NBP. Sinabi niya na si JB ang dapat kausapin dahil malakas ito sa direktor. Sinabi pa na kailangan ko magbigay ng 2 milyon kay JB. Pumayag ako at nagbigay nga ng 2 milyon kay JB at dahil dito ay muli akong naibalik sa NBP noong 2012. Noong huling bahagi ng 2012, sinabi sa akin ni Hans Tan na nangihingi ng kontribusyon sa mga Chinese sa maximum security compound ng NBP si dating DOJ Secretary De Lima para sa kanyang planong pagtakbo sa Senado sa 2013 elections. 2 beses akong nagbigay ng tig 5 milyon para tugunan ang hiling ni Senator De Lima na dating DOJ Secretary. Binigay ko ang mga halagang ito kay Hans Tan para maibigay kay Senator Laila De Lima na dating DOJ Secretary. Sa parehong pagkakataon, sinabihan na lang ako ni Hans Tan na naibigay na ang pera kay Ronnie Dayan na siyang tumatanggap ng pera para kay dating DOJ Secretary De Lima. Sinabi rin ni Hans Tan na ang nag-deliver ng pera ay si dating OIC ng Bucor na si Rafael Ragos. Sa katuan, nakapagbigay ang mga Chinese sa loob ng maximum ng 10 milyon sa mga huling bahagi ng taong 2012 kay dating DOJ Secretary De Lima para sa kanyang planong pagtakbo sa Senado sa 2013 elections. Ang mga perang ito ay mula sa pinagbentahan ng illegal na droga. Pagpasok ng taong 2013, ipinatawag ako sa opisina ni Director Ragos kasama ang iba pang high-profile inmates. Isa-isa kaming kinausap ni Director Ragos at sinabihan na magbigay ng 100,000 pesos na lingguhang tara na sinunod ko naman. Nagtuloy-tuloy ito hanggang sa pamamahala ni Bucor Director Jesus Franklin Bucayo. Simula nang mabalik ako sa NBP, ay nakita ko na lalong lumakas si JP sa NBP, lalo na noong madalas na binibisita siya ni dating DOJ Secretary Laila De Lima sa kanyang opisina sa 5D at sa kanyang kubol. Doon sa kanyang opisina at sa kanyang kubol ay may mga pictures pa na nakadisplay na magkasama sila ni dating DOJ Secretary Laila De Lima. Ilang beses ko mismong nakita na bumisita si dating Secretary De Lima sa opisina at kubol ni JB. Talaga rin pinapaalam ni JB sa lahat na direkta ang linya niya kay dating Secretary De Lima. Lagi niya ring sinasabi na basta lumapit lang sa kanya at walang problema, kaya niya basta gusto niya. Dahil dito, nakikisama ako at sumusunod sa mga gusto at kahilingan ni JB upang huwag niyang mapag-initan. Napatunayan ko talaga na totoong malakas at malapit si JB kay dating Secretary Laila De Lima nung pinatawag niya kami sa kubol niya noong mga bandang huling bahagi ng taong 2014. Pagdating ko sa kubol niya ay nandun si dating Secretary Laila De Lima. Nandun rin pala ang mga gang leaders kagaya nila Herman Agoho, Jojo Baligad, Jaime Pacho, Rodolfo Magleo at iba pa. Maya-maya ay sumunod si Vicente C. Sinabi ni JB sa amin na dapat kaming magbigay ng pera para sa pagtakbo ni dating Secretary De Lima sa Senado. Muli niyang sinabi na dapat magtulungan kami sa pagbebenta ng droga at pinagdiinan niya na dapat maging centralized ang drug trade sa Bilibid at idaan itong lahat sa kanya. Nakinig lang po ako. Maya-maya ay nakita kong tumalikod at umalis si Vicente C. Kaya dahan-dahan na rin akong sumunod. Sa mga sumusunod na mga linggo, muli na naman niya akong kinausap na sumusyo sa kanya sa pagbebenta ng droga. Alam ko na nagalit na naman siya pero ayoko talagang sumama sa kanya kung kaya hindi ako pumayag.
Ang gusto niya kasi ay malaman ng mga pangalan at mga pagkatao ng mga tao sa labas na katrabaho ko. Takot ako na mailagay sa delikado ang buhay nila kaya tumanggi talaga ako. Madaling araw ng December 14, 2014 nang kami ay biglang dinala sa office ng superintendent. Pinalabas kami sa aming mga kubol at ginalugad ang mga ito. Pagkatapos ay sinabi sa amin na may nakitang mga baril, droga at pera sa aming mga kubol. Maliban sa akin ay dinala rin sina Vicente C., Michael Ong, Jojo Baligad, Tony Co, Noel Martinez, Nomer Capones, Jackie C., Willie Chua, Tom Chua, Major Clarence Donggael, Herman Agoho, Eugene Chua, Willie C., Amin Boratong, George C., Samli Chua, Joel Capones at Herbert Colango. Lahat kami na hindi sumunod sa gusto ni JB ay ginalugad ang aming mga kubol at pagkatapos ay dinala sa National Bureau of Investigation at doon ikinulong ng ilang buwan. Hindi ko na ikinagulat na hindi nasali ang kubol ni JB sa paggalugad. Hindi siya dinala sa NBI. Alam ko na dahil malakas siya kay dating Secretary de Lima. Alam ko rin na ang paggalugad sa aming mga kubol at pagdala sa amin sa NBI ay kanyang paraan na pagpaparating ng mensahe sa amin na ang hindi sumunod sa gusto niya na idaan ang lahat ng operasyon ng negosyo sa droga sa kanya ay kaya niyang ipalipat at ipatanggal ang mga espesyal na pribilehiyong itinatamasa sa loob ng bilibid. Noong ibalik kami sa NBP, kami ay inihiwalay na sa maximum at inilagay sa Building 14. Makaraan ng ilang buwan ay isinama sa amin si JB. Alam ko na napilitang gawin ito kay JB dahil masyado nang nababantayan ng media ang mga drug lords sa bilibid. Ngunit kahit nasa Building 14 na si JB, ay nananatili pa rin siyang makapangyarihan at takot pa rin sa kanya mga tauhan ng Bucor, lalo na ang mga jail guards. Noong nasa Building 14 na kami, pinipilit ako muli ni JB na sumosyo sa kanya. Hindi pa rin ako pumayag. Noong March 25, 2016, dinalaw ako ng aking pamangkin. Matapos nilang umalis, nakatanggap ako ng tawag at sinabi na hinuli daw ang aking pamangkin, kasama ang kanyang asawa at 4 na tao pa. Nasa bigutan daw at kung hindi ako magbibigay ng 5 milyon, ay kakasuhan sila ng paglabag sa droga. Dahil hindi ako magaling magtagalog, nagpatulong ako kay Hans Tan at siya ang nakipag-usap doon sa tao. Napag-alaman ko na pamangkin ito ni DOJ Secretary de Lima at Jad ang pangalan. Tinawaran ko ang halaga na hinihingi at umutang ako sa kaibigan ko ng 1 milyon. Sa panahong yon, nagkakasino ang kaibigan kong ito at doon mismo sa kasino ibinigay ang cash na 1 milyon kay Jad. Dinagdagan ko pa ito ng 1 milyon na idiniposito sa bank account ni Jad. Kinuha niya rin ang 800,000 pesos mula sa bank account ng kapatid ng isa nilang dinukot. At dahil kailangan daw nila ng sasakyan para sa kampanya ni Secretary de Lima, ay kinuha din ang 4 kong sasakyan. Ang mga sasakyang ito ay isang Honda Civic na kulay silver, isang Honda City na kulay itim, isang Toyota Vios na kulay itim, at isang Toyota Innova na kulay itim, black. Noong March 26, 2016, tumawag si Jad sa pamangkin kong si Sally na magdagdag pa ng 3 milyong piso para sa pagtakbo sa Senado ni dating DOJ Secretary de Lima. Kapalit nito ay sinigurado nila na hindi kikidnapin uli ang pamilya ko at magiging ligtas ako sa loob ng bilibid. Noong March 28, 2016, nagbigay nga si Sally ng 3 milyong piso kay Jad. Pagkatapos nito ay lumipad na si Sally at ang kanyang pamilya patungong China dahil sa kanilang takot na muling makidnap. Kusang loob kong ginawa ang sinumpaang salaysay na ito upang isiwalat ang aking nalalaman. Wala pong nagturo, nagbanta, nanakot, o nag-alok ng anumang uri ng pabuya sa akin upang gawin ko ang salaysay na ito. Bilang totoo, kusang loob kong inilalagda ang aking pangalan ngayong
ikasyam ng Oktubre 2016 dito sa lungsod ng Muntinlupa. Wotuan Yuan Peter Ko nagsasalaysay. Yes, by authority of the chair, this presentation is taking charge temporarily. Yes, Mr. Secretary. May we now call on Mr. Reynaldo Diaz as our second resource person. Okay, may we